So guys, sensya na kayo. Ito yung nagamit kong filter. Lapit na rin po kasi ang holiday. So, part 3 po to guys. Part 3 ng life quote motivation na parang Bible verses din po. Na ito po yung mga biblical events na napatunayan ng science. Way back less than 20 years ago. 10 to 20 years ago po lumabas yung mga relics ng pagsasaliksik ng mga scientists. Napatunayan po ng mga maraming scientists na nakita nila yung mga vaccine evidence na nangyari talaga, na nakasulat talaga sa Old Testament na love letter ng ating Creator sa humanity. So yung pang-anim po, yung Tower of Babel. So yan po yung parang gumawa po ang mga tao ng bricks na napakataas na parang skyscraper na gusto po nilang abutin yung mataas na sky na yan, yung pinakalangit na yan, yung bungad na yan. Nagalit po ang ating Creator. So yung mga nadig po ng mga evidence ng mga scientists, nagpapatunay po na may mga nakita din po silang mga tiningnan nila, sinaliksik po nila yung mga history ng mga bato na yon, na nandyan nga po yan sa malapit din po yan sa Iraq, sa Iran, sa Egypt, sa Persia. Yan po yung Babylon na tinatawag nung unang siglo pa, nung Old Testament nga po. Marami po silang nakita dyan ng mga evidence na nagpapatunay na nangyari talaga yung pagbaksak ng Tower of Babel, na nagalit po ang Panginoon nung time na yon kasi ang mga tao ayaw nilang umalis sa isang lugar. Gusto po ng Panginoon mangangalat ang tao, kakalat, para dumami yung lahi, buong mundo. So, ginawa po ng Panginoon, check nyo po yan, nasa Genesis din po yan, nasa chapter 2 po yata, basta somewhere there po, pakicheck nyo na lang po sa Old Testament. Ginawa po ng ng Panginoon, ginulo niya po yung salita ng mga tao, hindi sila nagkaintindihan, so nagkalat-kalat po yung mga tao, dumami po yung yung lahi, kasi yun po yung utos nung una, yun po yung utos talaga ng Panginoon, magpadami ng lahi. So nagalit po ang Panginoon, sinira po ng Panginoon sa isang mahimalang pangyayari po, sumabog po yun, parang nangyari, parang kagaya din po ng sa Sodom and Gomorrah. Nasira po yan, bumaksak po yan, kasi parang ayaw ng Panginoon na ganun ang mangyari nung time na yon, kasi nga po pinapadami pa po ang lahi nung panahon na yon. Konti pa lang din po, hindi pa po ganun karami ang tao sa mundo. Kaya kumbaga sa sinira po ng Panginoon yung ginagawa nilang tore. So totoo pong nangyari yan, kahit po idinidinay yan ng iba, nung mga nasa designated na lugar na yan, na hindi nangyari yan, nangyari po pala talaga, mismong science po ang nagpapatotoo. So sumunod po yung tungkol po kay David and Goliath. Nasa Samuel po yan, Samuel 1 chapter 17. So noong 1993 daw po, sa North Israel, na-research po ng mga scientists na nandyan po yung mga ginamit na espada ng mga lahi ni Goliath. Na-discover po nila yan, pati po yung lugar mismong tinitirahan ni Goliath. So nagpapatunay po talaga guys na ang mismong mga scientists nagpapatotoo na totoo ang nakasulat sa Holy Scripture. Mali po yung paninirang ginagawa ng ibang mga parang unbelievers na hindi nasabi nila haka-haka lang. Hindi po pwedeng haka-haka kasi 1,000 years ago po, na isulat na million years ago, lately lang po natutuklasan ng humanity. So, ibig sabihin po, hindi po bulaan, hindi po peke ang salita ng ating Creator. Makapangyarihan po at totoo pong nangyayari, tapos nare-repeat po yung history. So, yan po naman pwede nang i-research talaga natin kung medyo nagdududa po kayo, kasi hindi naman po talaga natin po pwedeng kumpleto yung pagtatawid natin, kasi ano po yan kumbaga sa i-research mo talaga yan
to give your satisfaction 100% na totoo talaga yung dokumentaryong napapanood mo. Ako po kasi para sa akin, tinatawid ko lang din po yung nabasa ko, yung napanood ko, na which is facts din po yung iba, may pinagbasihan sa salita ng ating creator. Mahirap po kasi mampeke guys, kasi nga po, time is powerful. Pagka nagiging mandaraya ka, babalik din po yan, mababaliktad po ang mga pangyayari, babalik din sa'yo yung pandaraya mo. So mas maganda na pong doon tayo lagi sa totoo. Doon tayo pumanalig, doon tayo kumampi, doon tayo maniwala para hindi tayo maligaw, para hindi tayo malihis kasi napakarami po talagang manloloko. Napakarami pong blasphemer nitong humanity na tong nasa last generation na pax po 'yan. So yung pangwalo po yung yung tungkol talaga kay Adam and Eve, ito po isinama po to ng mga scientists sa mga dokumentaryong na nila na talagang nagpapatunay na si Adam and Eve po talaga yung unang creation ng ating Panginoon na natuklasan din po ng science na ang lahat po talaga ng tao ay nanggaling kay Eva. Siya po, mayroon po tayong DNA sa katawan natin, dito sa kaloob-looban ng DNA natin, na nanggaling talaga sa iisang babae. Yun nga pong si Eva. So, yan po yung parang authenticity ng creation ng ating creator na talagang nanggaling talaga ang tao kay Adam and Eve. So guys, yan po yan. Yan po yung pinakasyam. Yan na po pala yung pang-siyam. Pang-9 na po pala yun. Thank you po sa inyo guys. Sana nga po kahit papano itong pag-reminisce natin ng mga facts and evidence na to kung ano po, mariresearch nyo naman po yan, dokumentary po lahat yung mga yan, yung mga tinatawid ko na yan. Gusto ko lang pong i-reminisce, kaya gumawa ulit ako ng bagong content. Kasi, para po ma-uplift pa yung natin, yung faith natin sa ating Panginoon, yung motivation natin, madagdagan pa. Na talagang ang salita po ng Panginoon, way back, years ago, 1,000 years ago, ay hindi po pwedeng pasubalian. Isusunod ko po dito yung iba pang 5 ba yun o 6 na mga nagpapatunay po talaga na authentic talaga ang salita ng ating creator, na yung pong mga salita ng ating creator na facts din po na itinawid ng mga propeta, ng mga kauna-unahang taong ginamit ng ating Panginoon para magtawid ng salita niya. Totoo po talaga, meron po talagang mga facts and evidences na lumalabas na million years ago, 1,000 years ago na nandun na sa Holy Scripture, pero lately lang po natuklasan ng science. So guys, subaybayan nyo po yan, ire-reminisce din po natin yung part na yan kasi nandun na po sa pinakababa yung mga content ko na yan. Actually, nagawa ko na po yan, kaya lang po nasa ilalim na po talaga Ang hirap na pong magkalkal kasi pag marami na po masyado yung content, talagang yung mga bungad na lang po dyan ang pagtutuunan ng mga titingin sa profile ng isang content creator So to God be the glory po. Thank you po sa inyong lahat na magta-try tapusin to. Final part na po to, bali part 3, number 3. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo palagi at maging prepared po tayo. Dagdagan po natin yung preparedness natin sa paghihintay natin nung unang rapture, nung unang pagkabuhay na gagawin ng ating Lord Jesus. At samot dalangin ko po sa ating Creator na sana lahat tayo mapasama doon. Para po magkaroon na tayo ng may privilege ka na hindi mo na talaga makikita yung pinaka matitinding climax ng Great Tribulation kasi medyo nakakaano po yun medyo kumbaga sa hindi mo napapangaraping makita pa yun kasi nga po maraming kakaibang misteryong mangyayari during the last era of Great Tribulation, itong last humanity. So thank you po sa inyong lahat, ingat po tayo, and to God be the glory po. Maraming salamat po talaga sa panonood ng mga content ko, sa mga nagtatry magtapos at mga nagpa-follow sa akin. Thank you po. Sigad na po ang bahala para sa ating lahat. Amen. Ingat po tayo palagi and God bless us all.